kilalanin po natin ang award-winning artist at ang illustrator sa likod ng mga sikat na children's book. Pero bago yan, let's all watch this. 100% ng dedikasyon, malasakit at imahinasyon, yan ang inaalay ng illustrator at multi-awarded artist na si Beth Parrocha sa bawat guhit at linya na kanyang inilalarawan sa mga pahina ng mga children's book. Ang kanyang mga obra ay hindi lang basta disenyo. Ito'y isang sining na humuhugot ng emosyon, nagpapakita ng kwento at nagbibigay ng buhay sa mga salita para sa mga bata. At bilang illustrator, sa ngayon ay mahigit 50 children's book na ang mga pinasikat niyang libro na minahal ng bawat henerasyon ng batang Pilipino at nakatanggap na rin ng iba't ibang parangal. Ilan na dito ay ang Tiny Feet, Tiny Shoes, Bulol at Ako Ay May Kiki. Kaya naman kilalanin na natin ang multi-awarded artist na si Beth Parrocha dito sa She Shines. At kaugnay nga niyan, makakasama po natin dito live sa studio si Miss Beth Parrocha. Good morning po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga. Good morning. Wow. Ang gaganda ng mga children's book at dito saka yung dami illustration. talaga. Totoo. In fact, parang mga around 50 books na Hindi, more actually, sinasabi ko lang usually na 50 kasi tinamad akong magbilang. Okay, pero more ba? recently may nagbilang for me. Okay. It's around 115. Wow! Palayo mo, More mga than kapwa. 100, oo. Ngayon na kumbaga na-document lahat ng mga na-document. obra. Alright, let's talk about your story and your journey. Paano po kayo nagsimula dito sa larangan ng illustration at bakit children's book ang napili niyo pong i-focus? Miss Beth? Maliit pa ako, mahilig na ako mag-drawing. Nung grade 4 ako, gumagawa na ako ng maliliit na libro made from bond paper, tapos ni-staple ko. So, nung nag-college ako, magka-college na, tapos inisip ko kung ano ba yung course na, Okay. na para sa akin. Dun sa school namin, yung sa test, career test, ang lumabas is engineering. Oh, okay. Oo, okay. So, pero naisip ko, hindi naman ako magaling sa math. So, actually, hindi ako magaling sobra sa math. Na ang Okay. pinili kong course ay yung wala dapat Walang math. Pero Which wala is? namang ganong course dun sa gusto kong eskwelahan, Okay. which is UP. So, ang meron lang doon is PT at saka Fine Arts na tig-isa yung math course. Okay. So, between PT and Fine Arts, nag-Fine Nag-Fine Arts Arts na. Hindi kayo. ko kaya ang physical therapy. Okay, sa UP. Oo, sa UP. Okay. Fine Arts. Yan naman talaga rin ang passion ni Miss Beth. Tingnan mo naman, ano? Oo. Almost 100 Totoo. na ang nagkaroon ng Tsaka illustration. nostalgia siya. Alam niyo yung growing up, kasama to yung nagbabasa ka talaga ng mga libro. Tapos ako naaalala ko talaga yung gustong-gusto ko yung makita yung mga illustration, yung mga pictures, hindi ba? And also, Ma'am Beth, we heard na ikaw rin po ay founding member ng Ilustrador ng Kabataan. Paano niyo po nakikita yung organisasyon nito na bilang pagtulong din sa mga kabataan na gusto rin pong tahakin yung ganito pong path? So, nag-start kami kasi we're just a handful of illustrators. So, napag-isip-isip namin through a workshop by the Goethe Institute na bakit since magkakasama na rin lang naman kami at that point, mag-organize na kami ng isang grupo kung saan yun nga, ma-encourage namin ang mga katulad din naming artists to plunge into the world of children's picture books. Okay. At yun nga, magkaroon ng tamang kontrata, magkaroon ng tamang talent fee. Oh, that's right. Na siyempre kapag masaya yung mga bookmakers, book creators, mas magiging maganda yung mga trabaho, mas magandang trabaho, mas mabibigyan ng importansya yung picture books themselves na nagki-cater naman to our stakeholders, which are the kids, the children, yes. So it's a cycle eh. At pag maganda na yung sistema, syempre mas marami ding yun nga, illustrators na maiengganyo to go into this realm of the picture books. Yung organization po ninyo, gano'n na po ito kalaki? How many members na po kayo dito? We started out around 20 plus lang kami, 23. Ngayon, ano na, more than 100. Okay. So, pero hindi lahat active.
Pero yung mga active, mga around 50. Alright, sa inyo pong mga obra, paano naman po, kumbaga, na ipapakita rin yung kultura at tradisyon po natin mga Pilipino? Do you also inject some elements of being a Filipino kung ito naman din ay swak doon sa istorya, Miss Beth? Oo naman. Actually, narito ba yung bulul? Yes. Yes, ayan. Ayan, Bulul, ito. and I think this one, Ako Ay May Kiki. Kiki. Interesting, Yeah. Ayan naman. Okay. Sige, ma'am, can you tell us more about that po? Yung bulul. Bulul. Bulul is yung yung indigenous carvings natin Okay. sa north, wherein siya yung rice god eh. Okay. So, katulad nito, it's a story of how Oh, Ay, ganda. nice. kung paano yung isang bata ay na nabiyayaan ng isang grandfather na marunong mag-carve Okay. at kasama ang palad na matay noong pandemic. So, pero tapos siya ay nag-carry on ang tradition. Okay. So, ayan, pinakikita dito na, through the story itself, yung kultura natin sa norte. Tama? So, ayun. How about this one? Ito po, Yes. Ako Ay May Kiki. Very interesting naman ng title. I wanna read it Yes. later. Ano po ang Actually, sa story ding behind version this? naman, no? Ito rin, Ako Ay May Titi. Ay, ganun! Oo. Okay. Wait, eto naman. Wait, sorry. Ayan, sige po. That is the Italian version. Italian okay. version. Okay. Meron din pong... This is the Tagalog. Alright. Filipino-English. Sige po, can you Tapos, tell us more about that po? Oo. Yun nga, I think yung next naman would be bahasa ano siya sa bahasa. Oo. So anyway, ito ay nung unang in-offer ito sa akin, meron pang isa the male version. Ang galing This ano, one may po, ma'am. translation. oo. Yes. Nung unang in-offer yan sa akin, yung project na yan, may mga nagsasabi sa akin na wag kong tanggapin. Okay. Kasi napaka-controversial daw at baka hindi matanggap ng mga magulang. Pero sabi ko, basically, pinili ako gumawa niyan dahil isa akong magulang din. At syempre, hindi ko papahamak yung aking anak. Hindi ko papahamak yung aking mga taga-subaybay na mga bata. So sabi ko, I think, pinili ako para hindi magkaroon nga ng mali siya. Kasi karamihan pag ganito na, nagiging malisyoso na yung thinking dahil hindi nga ito usually sinasabi or pinapakita. Yes. Oo. Actually, sa Amerika nga daw, hindi pinapakita pala sa front cover yung titi ng batang lalaki. Oo. So, first time pala natin dito sa Pilipinas. Which I commend, ma'am. You know, what I've learned from psychology development, dapat bata pa lang, nagiging aware na yung mga kabataan kung ano yung ari na meron sila para ma-embrace nila. Kasi in the middle age, parang doon na nagkakaroon ng identity crisis eh. So I think yung pagkakaroon nitong mga children's book na maging aware, ma-embrace ng mga kabataan, no? Yung mga bata at a very young age. Di ba po? May interesting thing about this kasi yun nga, nung una, sinasabi nilang hindi matatanggap. Ngayon, Kamusta ang believe it or reception? not, DepEd mismo ang nag-purchase niyan para maging supplementary material that's good. for sex education Okay. sa mga elementary kids. Okay? Kasi ito, katulad nito, tungkol ito sa kung paano alagaan ng batang babae ang kanyang ari para hindi makita na ang nanay lang niya ang maaari niyang pakitaan ito, pwedeng humawak. Okay. Okay? So maraming nanay ang sa akin ay nagsasabi na ever since they introduced this to their kids, to their especially the female ones, ay maayos nang umuupo ang mga bata. Oh, that's good. Okay. Oo, hindi katulad dati na bara-bara yung pag-upo nila. Nalaman nila na, uy, ano pala, isa pala tong dapat na
ang nanay ko lang or ang lola ko lang ang maaring humawak or makakita. Katulad naman dun sa ako ay may titi, isa itong pagpapakilala na dapat ay linisin mabuti ng batang lalaki ang kanyang ari, ang kanyang titi, kasi pwedeng maging Kasi mga sakit po, infection. UTI, yes. O kapag hindi nilinis na maayos. Oo. So, very informative, very educational. Yes. Oo. Hindi mo siya masasabi na malaswa or anything. Yes. Oo. Makakatulong sa Oo, mga bata. makakatulong. At even sa mga Oo. parents. Tsaka nga hindi maganda na katulad nito, yung kiki ng batang babae ay sasabihin ng mga iba't ibang terminolohiya katulad ng flower or ng cookie or ganyan. Kasi may mga kaso na this guy ate my cookie or something or whatever, na akala nung guro ay cookie nga talaga. Not Okay. knowing Nagkaroon na ng miscommunication Oo, tuloy. so dapat nga Paggamit umpisa pa ng lang, right term tama also. na. Sa UP Dictionary, ang kiki at ang titi ay talagang nandoon. So it's really an accepted term. Alright. Doon naman po sa mga batang naghahangad na maging gusto rin po nga maging illustrator, kagaya po ninyo, ano po yung mga pieces of advice na gusto niyo pong banggitin sa kanila? Mabuti naman at magugustuhan yung, kung magustuhan nyo man, mabuti na pasukin nyo ang mundong ito. Kasi para sa akin, kahit ganito na ang aking edad, ay sobrang nakakaaliw maglaro sa mundo ng picture books. Kasi you're forever young eh. You're dealing with stories for the young. And so, ayun, yung utak, bata pa rin yung papasukin mo eh. At syempre, dahil doon sa ganong pangyayari ay nagiging fresh lagi din yung iyong kaisipan at nagiging bata iyong pakiramdam. Alright, ma'am, last na lang po, saan po ba kayo pwedeng i-follow? Meron po ba kayong social media accounts? Or yung grupo po ninyo, website? Saan Para po for kayo more pwedeng updates, contact? saan din makakuha ng mga books? Tsaka baka may mga writers na gusto makipag-collaborate sa inyo, no? Oo. Ang ilustrador ng kabataan ay may sariling website. They can always search for it online. At ako naman ay pwede nilang i-follow through Instagram. Just look for Beth Parocha. Alright. Thank you, Miss Thank you very Beth. much po, Miss Beth Parocha, Maraming once again, salamat. a multi-awarded illustrator. Thank you po for giving us your time this morning. Salamat Thank you. po.